Magandang araw po sa ating lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. This is Councilor Danny Daeng Hirang sa lungsod ng Davao. God bless Philippines, ang ganda ng Pilipinas. Pag-uusapan po natin itong development dito sa lungsod ng Davao. It's about Pastor Apollo Kibuloy, yung tinake over ng mga pulis at nagkaroon ng clash between the supporters of Kingdom of Jesus Christ, yung grupo ni Pastor Kibuloy at saka yung mga Philippine National Police. At ang base nito is based on the legal documents na nanggagaling sa korte na kung saan ay inaaresto si Pastor Kibuloy. On the other hand, whether we like it or not, of course, mag-i-enforce yung police. But whether yung enforcement ay nakabase sa rules, ay debatable ito. And in fact, no less than the former President Rodrigo Duterte ay nag-file ng kaso laban sa mga authorities na nag-i-enforce ito because allegedly ay merong mga violation ang enforcement on the part of Pastor Kibuloy na talagang at nakikita ng tao na merong force and violence. At may mga tergas at of course nakita ko yun sa video and which was denied by the President. On the other hand, dito naman sa kabila ay yung grupo ni Pastor Kibuloy ay nagko-question bakit sobra masyado yung kanilang ginagawa sa kanila na kung saan isa lang namang tao ang huhuliin. Ngayon, for how many days, I think ang apektado dito yung lungsod ng Davao. First, ang daming mga pulis, to the highest number of 3,000 plus na pulis, ay pumunta ng lungsod ng Davao. Yung iba ay airlifted galing sa Manila, naka-aeroplano. Yung iba naman ay within the nearby regions, by land. Palit-palit po sila dahil lang po hindi nga kaya doon sa area. Ngayon, anong effect nito? Anong lessons? Ano ba yung mga dapat nating matutunan? Number one, you cannot hide an elephant. Ibig sabihin, hindi mo matatago sa publiko anong mga nangyayari. Nagbago na po ang panahon with all the social media. Ito mga clippings na pinapakita natin ay hindi po natin matatago ito. So, kahit paano, ano pang gagawin natin, nagbago na po ang mundo at lahat ng gagawin natin ay nakikita ng tao. So, yun yung first lesson, yung social media participation. Yung second lesson naman dito is that, of course, yung issues ng enforcement at saka yung mga dapat na rules na susundin, na question po ng at ni Atty. Torion, yung abogado ni Pastor Kibuloy. At saka paano binutasan yung parang meron kang warrant, search warrant at hindi mo nakita yung tao or kung nakita mo, siyempre habulin mo. But of course, kasali ba yung paghuhukay? No? But we really do not know sa strategies. Lahat ito ay kanya-kanyang estrategiya. In fact, to the end, ay nagkaroon pa ng malaking question. Ang nagsasabi ay si Pastor Kibuloy ay nag-surrender. Whom I believe na talagang nag-surrender. Hindi po siya tatagal doon sa loob, no? But again, on the other hand, binanggit naman ng pulis ay nandun na sa loob. So, which is which, no? And of course, nakialam yung surrender siya based sa narrative ng mga actors o na may alam, si Governor Ubahib, yung mga general, si Atty. Torion, ay nagkaroon ng negotiation for the surrender of Pastor Kibuloy. So, but again, on the other hand, sa side ng Philippine National Police, sinasabi lang, at saka the President is saying, na corner at hindi nag-surrender. So, ito yung
At ito ay nag-clarification ulit yung abogado ni Pastor Kibuloy. So yung lesson dito again, yung second lesson na nakikita ko, yung mga rules ng enforcement ng search warrant at warrant of arrest. The third na nakita ko po dito is that yung effect sa lungsod ng Davao. Kasi I think first time in history na yung arrest ay katakot-takot ng mga sundalong pinadala. Isang tao lang naman ang huli. So nagkaroon ng counting perceived presence, visible presence ng Philippine National Police to the extent na binarikada nila yung kalsada. And under the local government code or rules, hindi po pwedeng isara yung kalsada. The only one who can close it is the government, is the city council, not even the mayor. So, ang lesson number 3 dito, you cannot close the road. Versus yung desire ng Philippine National Police to enforce the law. So, makikita niyo po yung balance dito. And as sinabi ko nga, na ang maganda dito is that medyo naka-relax yung Davao. Yun. Parang wala na si Pastor Kibuloy, back to normal. So back to normal yung Davao after the surrender of Pastor Kibuloy. And ito ay maganda sa lungsod ng Davao. Hindi po pwedeng matagalin yun eh. Napakahirap po pag na maraming presence yung mga police, military. Military kakaunti lang, nasa malayo sila. Pero yung bangayan, generally yung Pilipino hindi naman sanay sa away eh. Tayo nga ang inaaway dito, lumalaban na lang tayo, pumasok yung Hapon, pumasok yung Amerika, pumasok yung Spaniard. Filipinos are loving citizen. Hindi to nanggugulo. Kasi alam natin na ang sarap ng buhay ng Pilipinas. Kumpleto po tayo ng pagkain, lahat ng mga tanumin. But of course, malaking katanungan. Bakit naghihirap tayo? Bakit pumipila tayo ng buong araw just to get, para lamang makakuha ng gobyerno, ng ayuda sa government? Hanggang kailan ito? Yung ayuda, nandyan nga yan. After 2 or 3 days, wala na yan. Balik naman. So, in a nutshell, wala akong problema sa Pilipinos. Mababait po. Pero matatapang ito pag nagkasubuhan. But, in general, sa lahat ng mga sinabi ko, yung presence ng police, at ito ay peaceful na wala na si Pastor Kibuloy dito, sumurrender siya. Number 2, yung you cannot hide an elephant. Ibig ko sabihin, kahit anuin mo, dahil nasa social media, lahat ng gagawin ng tao ay nakikita. Unlike maybe long time ago, 60s or 70s, wala kang masyadong makikita. Pero ngayon, lahat, naglalabasan lahat. So you cannot hide an elephant. The lesson here is, lahat ng ginagawa ng government or private person ay makikita na sa bayan ng Pilipino. The third lesson here is yung rules of enforcement. But merong isang pinaka-importante, yung God intervention. When I say God intervention, ito po yung, pagdadasal at hindi nagiging violente ang pangyayari at nakinig si Pastor Kibuloy. Nandiyan pa rin yung pagmamahal niya sa kanyang sambayanan, sa kanyang tao, sa kanyang mga kasamahan, na ayaw niyang magiging violente. So, yun po yung ating observation ngayon. Masaya ang buong lungsod ng Davao at back to normal tayo after the Kibuloy incident. At sana po ay tuloy-tuloy ito, back to normal lahat. Ang daming development sa lungsod ng Davao. The buildings are mushrooming. Yung build na ginawa ni President Duterte, nagpapatuloy. At under the leadership of Mayor Basti Duterte. Hanggat sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. Till next time, God bless Philippines. Danny Dayang Hiram, magandang araw po sa inyong lahat. A political analyst, Danny Dayang Hiram.
shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Deanghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.